Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi saganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ako sinasabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Batiin mo yung katabi mo, sabihin mo, good afternoon. And sa mga tatay, Happy Father's Day. Yan. Palakpakan naman natin yung mga tatay. Bago po simulan ang aking refleksyon o homilia, magtatanong po ako tulad ng pagtatanong ko sa mga namisahan ko na ngayong umaga, kaninang umaga pala. No? Ang tanong ko po ay simple lang. Siguro marami sa inyo makasasagot ng tama o mali. No? Alin po ang mas mataas? Addition o multiplication? Bukas, pasukan na, di ba? So, dapat alam niyo yan. Alin ang mataas? Addition or multiplication? Sino nagsasabing multiplication? Taas ang kamay. Uy, iba na iya. Sino nagsasabing addition? Taas ang kamay. Ayan, may nagtaas. Mga teacher, tanda niya. No? So, bigay tayo ng example para malaman. No? 2 times 2? Okay. 2 plus 2? Equal lang, di ba? Ngayon, tingnan natin kung parehas pa. 1 times 1? 1 plus 1? Oh, hindi mataas ang addition. Di ba? 1 times 1, 1. 1 plus 1, 2. Ano mas mataas? 1 o 2? 2. Oh, hindi mas mataas ang addition. Joke lang. Bakit ko sinabi? No? Kasi sa ating pinagdiriwang ngayon, ano pinagdiriwang natin? Ang Santissima Trinidad o ang dakilang kapistahan ng tatlong persona o santatlo. No? At ang misteryong ito, masasabi natin, no, kung ipapasok natin sa ating lingwahe, no, pwede natin gamitin yung multiplication. Bakit? 1 times 1 times 1, Father, Son, and Holy Spirit equals 1. Tatlong persona sa iisang Diyos. Diba? Alam niyo po, ito po ay isang misteryo. No? Kaya nga, sa ating banal na misa, lagi nating sinasabi, no? Pagkatapos ng consecration, Mysterium Fidei. Misteryo ng pananampalataya. No? Ito pong misteryong ito, no, ay sinadya ng Panginoon dahil para ipakilala sa atin ang tunay niya natura. At sa totoo lang po, sino ang nagturo sa atin ng tungkol sa Santatlo, sa
sa Santissima Trinidad. Sino? Sinong unang nagturo sa atin itong doktrina ng Santatlo? Si Pilimon. Sino? Sino? Si Jesus mismo. Our Lord. No? Bakit? Siguro tatanungin ng mga ibang sekta, saan mo naman makikita yan? Sa mismong utos ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. No? Pag pinagdiriwang pa lang natin last time yung ascension, anong sabi niya sa mga apostol? No? Humayo kayo at binyagan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mismong si Jesus ang nagsabi ng katotohanan na mayroong Santatlo. At nakita rin natin sa Ebanghelyo ni San Juan, ilang beses niya sinabi, no? Na ako, Ama, no? Dadali ng Espiritu, no? Ipapadala ko ang aking Espiritu. No? Pero alam niyo po, gano'n man ang pagpapayag ng Panginoon, sabi ko nga, ito'y isa pa ring misteryo. At dapat lang, no? Kasi nga, where there is mystery, there is the sacred. Kung nasaan ang misteryo, sabi nila, nandoon ang kabanalan. Bakit? Kasi sa harap ng misteryo, isa lang ang dapat isagot ng tao. Ano yun? Yung pananampalataya at pagpapakumbaba. Alam niyo po, kilala niyo si Saint Agustino? Si Saint Augustine. No? Isa po siya sa mga magaling na santo ng simbahan o pantas, doctor of the church, na siyang nag-try na explain. Napakaganda niyang kanyang explanation. Yung tinatawag na libro niya na De Trinitate, the Trinity. No? At doon, no, ipinaliwanag niya, no, ng kahit papaano kung ano yung Santissima Trinidad o Santatlo. Pero bago yun, alam niyo po, isang araw daw, naglalakad siya sa dalampasigan, no, malapit sa beach. No? At doon, no, nag-iisip siya, paano ko kaya ipapaliwanag itong Trinity, itong Santatlo, no, sa aking mga parokyano, sa mga tao. No? Hanggang sa may nakita siyang isang bata. No? At anong ginagawa nitong bata? Naghuhukay siya doon sa buhangin. No? So na-curious si Saint Augustine, si San Agustino. Sabi niya, boy, ano yung ginagawa mo? No? Sabi niya, gumagawa ko ng balon. Talaga. Sabi ni Saint Agustino, ano naman ang ilalagay mo sa balon? Sabi ni Saint Agustino. Alam niyo, sabi ng bata, ilalagay ko dito sa balon ang dagat. No? So nagtaka, nagulat si Saint Agustino at napangiti. Sabi niya, paano mo ilalagay ang dagat sa napakaliit na balon na iyong hinuhukay? Alam niyo po, biglang tumingin ang bata at biglang nagliwanag ang kanyang mukha. At nagsalita yung bata kay Saint Agustino. Sabi niya, ganun din, Agustino. Ang misteryo ng Santatlo o Santissima Trinidad ay parang dagat na gusto mong ipasok sa napakaliit mong utak. Nag-gets niyo? Yung palang bata, walang iba kundi yung Santo Niño, si Lord. At si Lord mismo nagsabi, no? Hindi mo pwedeng ipasok sa napakaliit mong utak ang mapakalawak na misteryo ng Diyos. At alam niyo po, napaka-importante nito sa atin bilang Kristiyano. Kasi sa banal na misa, mayroong parte pa rin ng
misteryo. Kaya nga alam nyo, yung misa, o banal na Santa Misa, kaya nga tinatawag na banal na Santa Misa, dahil kapag ginaganap o nagmimisa ang pare, merong parte na siyang kailangan pumasok tayo sa misteryo. At kapag pumasok, habang tayo nagsisimba, pumapasok tayo sa misteryo, pumapasok tayo sa isang bagay na napaka-banal. Kaya nga, no? Anong kinakanta natin bago ang consecration? Diba? Anong kinakanta ng choir? Santo, Santo, Santo. Banal, banal, banal. No? At anong ginagawa natin pagkatapos ng kantahin ang Santo? Lalong-lalo na kung tayo nasa simbahan at may dilim, tayo ay lumuluhod. Kasi papasok na tayo sa isang napakalaking misteryo. Ang tinapay na naging katawan, ang alak na naging dugo. Di ba? At alam niyo po, ang Diyos natin, kaya nga, hindi natin pwedeng may paliwanag ng lubusan. Oo, maintindihan natin ang mga misteryo ng ating pananampalataya. Pero kailanman, hindi tayo makakaabot sa ruro ng pagkaintindi sa mga misteryo ito. Kasi kung naintindihan na natin, hindi yan misteryo. At hindi na yan magiging bahagi ng Diyos na ating sinasamba. Tandaan po ninyo yan. No? Oo, pwede natin may paliwanag. Pero hindi kailanman sa kabuuan natin kaya intindihin ang mga misteryo. Kasi aminin natin, ang buhay natin sa mundo ay mayroong parte ng misteryo. Ikaw at ako. Habang tayo nabubuhay sa mundo, mayroong pa ring misteryong ginagawa at plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na kung hindi natin puputulin ang ating relasyon sa Diyos, patuloy na magaganap sa atin ang misteryong plano ng Diyos sa atin. Sino sa inyo ang nakarinig doon sa nangyari sa India ngayon lang, karaan lang, ilang araw lang? Hindi ba? Yung Air India, no? Sumabog. Ilan ang namatay? Almost 300 na yata, di ba? Sabi sa balita. Pero ilan ang nabuhay? Isa. Sure kayo? Meron pang isa na nabuhay. No? Kalimutan ko lang yung pangalan eh. Babae rin, babaeng Indiano. At alam nyo kung bakit siya nabuhay? Nahuli siya sa flight. Na-late siya. No? Kaninang umaga, pinapanood ko, no? Nakakatuwang panoorin, no? Niyakap siya ng mga mahal niya sa buhay, no? Kasi, no? Hindi siya nakaabot doon sa plane. Naiwanan siya. No? Pero laking tuwa ng mga mahal niya sa buhay kasi buhay siya. No? Kasi kung nagkataon na hindi siya na-late at nakasakay siya doon sa Air India, baka isa siya sa mga tigok na gear. No? Yung tingnan ninyo, ang misteryo ng plano ng Diyos. No? Na-late siya, pero naligtas ang buhay niya. Ganun din, yung nangyari sa Twin Tower sa New York. Alam niyo ba yun? Yung sa 9/11 na, di ba? Sumon yung eroplano dun sa, at maraming namatay, no? Gumuho yun. Alam niyo, may isang lalaki na naligtas doon. At bakit din siya naligtas? Kasi, no? Na-late din siya.
nagkaroon ng aberya yung sasakyan niya ata o naka-traffic siya, no? Na-traffic siya. Hindi siya nakapasok agad sa ano. Pero of course, no, huwag niyo sabihin, Father, malilate din ako. No, hindi yun ang gusto kong ituro. What I really mean is that God works in a mysterious way. No? Ang Diyos ay gumagalaw sa mga bagay na misteri. At ang tao, tayong lahat, ay mayroong parte ng pagka-misteryo. No? Ang buhay natin ay mayroong misteryo. Kaya nga, kailangan natin na laging tumawag sa Diyos. Kaya tayo nagsisimba, kaya tayo nagdadasal. No? Kasi parte tayo ng misteryo ng ating pananampalataya, ng ating, no? At alalahanin natin, no, na ang Santissima Trinidad o ang Santatlo, ano ang pinapa-simbolo nitong tatlong ito? Walang iba kundi ang pamilya. No? Sabi nila, ang Holy Trinity is the imperfect or just like similar to the family. Totoo nga naman, no? Father, Son, and Holy Spirit. Nanay, tatay, at anak. No? At doon sa pamilya, no? Importante ang tatay. No? Kaya nga pinagdiriwang natin ngayon yung Father's Day. No? Kasi kahit sa Santatlo merong tatay. Ganun din. Kung ang Santatlo ay imahen ng pamilya, gaano rin kaimportante ang tatay sa pamilya. Amen? No? Kaya nga, no? Mahalin natin ang ating mga tatay. Ipagdasal natin ang ating mga tatay, ang ating mga ama. No? Kanina, nag-blessing ako, no? Napakaganda nung sinabi ng isang sister sa akin. Sabi niya, maaring lahat ay father, pero hindi lahat ay daddy. No? Napaisip ako nga, no? Nag-gets niyo yun? Sinabi niya? Sabi niya, lahat daw pwedeng maging father, pero hindi lahat daddy. Tanong ko sa inyo, ano bang kaibahan ng father sa daddy? Of course, the spelling, ano na yun? Isa na yun. Pero anong pagkakaiba ng father sa daddy daw? Bakit nasabi niyo ni sister? No, napaisip ako kanina eh, no? Sabi niya, pero sabi ko sa isip-isip ko, no? Tama nga naman. No? Alam niyo yung reason niya, no? Reason ni sister na rin. Kasi daw, lahat pwedeng maging father, mga tatay, pero ang nagpro-provide lang at nagmamahal at nagbibigay ng kanyang sakripisyo ay ang daddy. No? Sabi niya. Kaya nga, no? Napakalawak kasi ng term na father, di ba? Maraming may father-in-law, may father so on, grandfather, no? Pero tama din, no? Pero anong katungkulan ng tatay sa pamilya? Diba? Kung ang nanay, no, sabi nga sa isang, nalala ko yung isang nag-viral na video ng isang teacher, yan, magpapasok ka na bukas, no? May isang teacher na naging viral kasi tinanong niya yung mga estudyante niya. Sabi niya, class, no? Ano ang nanay? Sabi ng mga bata, ilaw ng tahanan. Palakpakan sila, no? Tapos sabi ng teacher, oh, ang tatay naman, ano? Ha? Sabi nung, ha?
Kasi yung mga bata sabi, halimaw! Sabi ng teacher, hindi, haligin ng tahanan. Sabi niya, halimaw daw. Pero alam niyo, no? Nakakatawa man yung sinabi ng mga bata, pero sa tingin nyo, saan nanggaling yung sinabi nila? Kundi sa matatanda. No? Siguro, sa akin na baka sinusulan ng nanay, sabihin mo, hindi po ba? Pero kaya nga may pagkakaiba yung father sa daddy. Kasi merong father na hindi naman talaga daddy, as in, no? Hindi nag-aano sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa. No? Pero hindi ganoon ang tatay natin sa langit. No? Alalahanin natin ng ating Diyos, bagamat santatlo ay totoong nagmamahalan sa bawat isa. Kaya nga, sabi uli ni San Agustin, no? Yun daw, santatlo, no? Ay misteryo ng pag-ibig. No? Bakit? Kasi ang tatay o the father is the lover. No? O siguro mas maganda sa Tagalog. No? Ang ama, ang umiibig, ang anak, ang iniibig, at ang espiritu, ang pag-ibig. Sabi ni San Agustino. No? Umiibig, inibig, at pag-ibig. Yan yung Santissima Trinita. No? The Holy Trinity. No? Kaya nga, ang anak, no, sa pamilya ay bunga ng pagmamahalan. Tulad ng Ama at ng Anak at ang Espiritu Santo. No? Sana po sa ating pag-uwi, sa ating mga tahanan, isipin natin, no, ang kahulugan ng Santissima Trinidad sa ating pamilya. Na sana ang ating pamilya ay pamilya ng nagmamahalan. No? Kasi alam niyo po, kung ang pamilya ay nagmamahalan, siguro wala tayong problema, wala tayong mga kabataan na nagiging pabigat sa ating bansa. Kasi nga, no, di ba? All start in the family. Ano mang mabuti o masama ng isang tao, maite-trace back pa rin sa kanyang pamilya. No? Kaya naman, sana hingin natin sa Santissima Trinidad na maging bahagi sila ng ating pamilya. At lahat tayo ay pumasok sa misteryo ng Panginoon sa ating buhay, pananampalataya.